Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, love connections, love story, ba't ibang mga energies. Kaya take what resonates lang po. Okay? Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guide, send me more messages. Yan. Okay, ito muna. Ten of Pentacles. Death. Knight of Swords. The Moon. Six of Pentacles. Five of Swords. Justice. The Empress. Hierophant. Eight of Pentacles. Okay, meron kasi ditong the Moon, Five of Swords, Justice, the Moon, Five of Swords. Maybe your person, ang dami niyang mga hidden truths, mga itinagong katotohanan sa relasyon ninyo. Habang kayong dalawa pa. Five of Swords dito, naging toxic ang inyong relationship, meaning too much complications, especially kung kung married kayo. Yan, syempre naging maraming complication dahil nagsimula sa isang pagsisinungaling, nauwi sa hindi magagandang mga, sabihin natin, diskusyonan, pagtatalo, hanggang lumaki na lumaki ang namamagitan na hindi pagkakaunawaan, maybe because of hidden truths. Marami kasi yung mga hidden truths na yan eh. Pwedeng third party, marami rin yan. Hindi lang siya third party because of other person. Pwedeng third party dyan ay yung basta hindi ikaw yung ginawang priority. Hindi ikaw yung binigyan ng sapat na atensyon. Third party na pwedeng yung trabaho niya, trabaho na walang panahon sa'yo, yun yung third party. Pwede naman yung ambisyon niya na mas dun siya nagpo-focus, tapos ikaw parang taken for granted ka na lang. Pwede yun yung third party. Third party rin maaari yung bisyo. Yung nalulung na sa pwedeng sa pinagbabawal ng gamot, nalulung sa sugal, nalulung sa pag-iinom. Maraming mga at itinago sa'yo, dun mo na lang napansin ng husto, unti-unti mo napapansin, pero na may kakaiba na sa kanya, sa mga kinikilos niya. Hanggang sa lumala, nalulung siya ng husto kung ano man yung pinagkakaabalahan niyang yun, na itinago, inilihim sa'yo, na apektuhan na ang inyong pagsasama. So, malamang dito, meron ako nasisense na malamang bisyo ito. Kasi naging worse na siya eh. Ayan minsan nagiging mapanakit na siya eh. Kapag hindi siguro napapagbigyan yung gusto niya, which is inilalaan niya dun sa kanyang bisyo. Maaaring sabihin natin sa nakainom, sa sugal, or ang matindi pa niyan kung talagang magamit siya ng pinagbabawal ng gamot, no? Mahirap talaga kapag ang person mo ganun. Parang gusto mo siyang tulungan pero hindi mo siya matulungan. Hanggang dumating yung point na napagod ka na, nabi mo sa sarili mo, tama na, kasi para saan pa yung pagmamalasakit ko sa'yo kung siya mismo hindi niya tinutulungan ng sarili niya. Even yung family niya, 'di ba, parang sinusubukan din para magbago siya, pero nasa sa kanya na yun eh. Pero anyway, kailangan naman talagang tulungan 'tong mga taong 'to. Pero it
will start with them. Kahit kasi kunwari na pasok na sila sa rehab, pero paglabas naman nila babalik sila doon. Diba? So, mahirap para sa'yo kasi mahal mo yung taong yun, pero nag-focus ka na lang sa sarili mo. You master your craft, ibig sabihin dito 8 of Pentacles, yun yung pinagtuunan mo pagdating sa pananalapi. Naari nagtrabaho ka, doble kayod, o kaya sa negosyo. Doon, nagsumikap ka ng husto at doon ka na nag-focus yung attention mo. Para medyo malibang ka at masakit kasi sa kalooban mo. Para na rin medyo makalimutan mo tong taong to. Minahal mo siya Lumipas ang panahon, magugulat ka na lang. Kasi maaring magkasalubong kayo out of nowhere. Ibang-iba na yung taong yun. Hindi na siya yung dating masyadong, alam mo yung aura niya na alam mong wala sa wisyo. Dito, pag nakita mo tong taong to, magugulat ka, ang laki ng pinagbago niya. Sobrang maaliwalas na ang kanyang pagmumukha, magaan na, maayos ang kanyang pananalita. Mararamdaman mo yung love, muli man balik sa'yo. Kasi ito yung taong minahal mo yung hindi pa siya nagtatago sa'yo ng kung ano-ano, nang hindi pa siya nalululong kung ano man yung kanyang pinagkaabalahan na hindi maganda dati. So, nagbago itong taong to, maaari nga sa pagkawala mo sa buhay niya, doon yung mas naramdaman. Kailangan na niyang magbago. Maaring itinakwil na niya yung kanyang masamang bisyo at doon niya pinatunayan sa sarili niya na kaya niya magbago, especially nang nawala ka. Kaya naman itong taong to, palagi na yung pupunta sa'yo. Magbabalik at magbabalik yan sa'yo upang suyuin kang muli. Mahal mo to You care for this person. You also pray for this person. Kaya naman, hindi maglalaon na maaring manumbalik kayo sa isa't isa. Maaring nga mauwi pa sa pagbuo ng isang pamilya. Pakakasalan ka ng taong to at mararamdaman mo naman at pinagdarasal mo rin naman na hindi na siya sana bumalik pa dun sa dati. Yung sa dating, sabihin natin, madilim na bahagi ng kanyang buhay. Magiging kayo naman. Hindi ka naman mabibigo kasi magkakaroon kayo ng give and take relationship, maayos ang lahat. Makakamtam nyo rin yung hustisya, ibig sabihin fair treatment. Kung dati medyo nakakapanakit na siya pero dito hindi. Tatratuhin ka niya ng maayos, ng tama, fair treatment. At dahil doon, 10 of Pentacles. Makakamtan ninyo ang 10 of Pentacles. Abundance pagdating sa love, abundance pagdating sa pananalapi. Dahil sa matinding, sabihin natin, naranasan na dagok ng taong ito at kanya na pagtagumpayan. Because of your prayers, because of your support, ganoon din ang pamilya niya. Nakawala siya doon sa madilim na bahagi ng buhay niya at muli niya nakamtan ang liwanag ng buhay. Nakawala siya doon sa bisyo na yon. Magiging maunlad kayo. Well, lahat naman ng mga taong ganyan, meron naman pagkakataon to change their lives. Kailangan lang natin silang suportahan, kailangan lang ipagdasal. Dahil pasasaan pat, kung gugustuhin din nila na magbago para sa taong mahal nila, kaya nila yon. Kaya nilang maibalik ang dating sila. Ito yung ginawa mo sa mga panahon na doon pa siya nalululong sa bisyo niya. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive.
So, nagpakalayo-layo ka at ito yung ginawa mo. Focus ka sa sarili mo. Kasi yung mga panahon na yun, kahit anong sabihin mo sa kanya, walang nangyayari eh. So, mas minahal mo muna yung sarili mo by, sabihin natin, dumistansya ka muna. Pero hindi naman, ayan o, stay optimistic, positive thinking, and faith will bring romance into your life, which is, yung positive thinking dito is praying, manifesting that your person will change, ma-overcome niya yung kanyang kinaharap sa sarili niya. At nakatulong din naman talaga yung mga prayers mo. Unconditional love, the love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Unconditional love. Unconditional love na ibibigay yan sa atin ng, of course, ni God, ng ating mga magulang. At kung talagang true love mo yung taong yon, kung true love ka ng taong yon, there will be unconditional love. So, palagi lang tayo mag-manifest, mag-pray, so that the universe will give us the right person for us. Someone who will love us unconditionally. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in YouTube, Facebook, and TikTok. Have a good day po and God bless.